Alam ba ninyo na ang paraan ng inyong pagtulog gabi-gabi ay maaaring magtakda kung tataas o bababa ang panganib ninyo sa stroke? Maraming lalaki ang nag-aakalang sapat na ang simpleng paghiga para makapagpahinga. Ngunit ang ilang posisyon ay tahimik na sumisira sa sirkulasyon ng dugo at nagbabantang magdulot ng pinsala sa utak. Ako si Dr. Ramon Castillo, isang neurologist na may higit sa 25 taon na karanasan sa pagsusuri at paggamot ng mga pasyenteng may stroke. Sa loob ng mga taong iyon, libo-libong kalalakihan ang dumaan sa aking klinika. At iisa ang napansin ko, madalas nagsisimula ang malalaking problema sa maliliit na gawi, kasama na ang posisyon ng pagtulog. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang posisyon ng pagtulog na dapat iwasan dahil ito'y direktang nagpapataas ng panganib ng stroke. At higit pa riyan, ibabahagi ko rin ang mas ligtas at mas epektibong alternatibo na maaari ninyong subukan ngayong gabi. Simple lang. Walang gamot. Ngunit maaaring magbigay ng malaking proteksyon para sa inyong utak at kalusugan. Ang unang posisyon na dapat pagtuunan ng pansin ay ang pagtulog ng nakadapa. Kapag ang isang lalaki ay natutulog sa posisyong ito, ang kanyang leeg ay napipilipit at naiipit ang mga pangunahing ugat na responsable sa daloy ng dugo papunta sa utak. Partikular na ang carotid arteries. Dahil dito, maaring bumaba ang supply ng oxygen at tumaas ang presyon sa loob ng mga ugat, na parehong kilalang risk factor ng stroke. Sa pananaw ng isang neurologist, malinaw ang mekanismo. Ang bigat ng ulo at dibdib ay nagbibigay ng labis na pressure sa leeg at dibdib na nagiging sanhi ng hindi pantay na sirkulasyon. Kung ito ay paulit-ulit gabi-gabi, maaaring lumala ang kondisyon ng hypertension at humantong sa pagbabara ng ugat. Ano ang mararamdaman ng pasyente kadalasan? Ang mga natutulog ng nakadapa ay nagigising na may pananakit ng leeg, pamamanhid ng mga kamay, o bigat sa ulo sa umaga. Ito ay mga senyales na hindi maayos ang daloy ng dugo habang sila ay natutulog. Ang simpleng paglipat ng posisyon patungo sa gilid, side sleeping position, ay maaaring makabawas ng sintomas na ito. Isang halimbawa ang pasyente kong si Mang Ernesto, 23 anyos, na matagal nang nagrereklamo ng bigat sa ulo tuwing umaga. Nang aming suriin, natuklasang palagi siyang natutulog ng nakadapa. Sa aking rekomendasyon, sinubukan niyang baguhin ang kanyang posisyon at gumamit ng unan na tumutulong manatili siya sa gilid habang natutulog. Sa loob lamang ng 2 linggo, bumaba ang kanyang blood pressure readings at mas magaan ang pakiramdam niya pagkagising. Ang aral dito, iwasan ang pagtulog ng nakadapa, lalo na sa edad lampas 60. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magpababa ng panganib ng stroke at magbigay ng mas maayos na tulog gabi-gabi. Maraming lalaki ang sanay matulog ng nakahiga sa likod dahil ito ang pinakakomportableng posisyon para sa marami. Ngunit bilang isang neurologist, madalas kong makita na ang ganitong gawi ay may nakatagong panganib, lalo na sa mga may edad lampas 60. Kapag tayo'y natutulog sa ganitong paraan, tumataas ang posibilidad ng sleep apnea, isang kondisyon kung saan panandali ang humihinto ang paghinga dahil bumabara ang daanan ng hangin. Ang mekanismo ay simple kapag nakahiga ang katawan sa likod. Ang dila at mga malalambot na tisyo sa lalamunan ay maaaring bumagsak paatras, humaharang sa daanan ng hangin. Bawat beses na humihinto ang paghinga, bumababa ang oxygen sa dugo. Tumataas ang presyon at naapektuhan ang utak. Ito ang dahilan kung bakit ang matagal na pagtulog sa likod ay konektado sa mas mataas na panganib ng stroke at sakit sa puso. Ano ang karaniwang nararamdaman ng pasyente? Madalas silang may malakas na hilik,
biglaang paggising sa gabi, o labis na pagkaantok sa araw. May ilan ding nakakaranas ng hindi maipaliwanag na pananakit ng ulo tuwing umaga. Isang halimbawa ang pasyente kong si Hinoong Alberto, 87 anyos, na dumulog sa aking klinika dahil sa matinding pagkapagod kahit sapat naman ang kanyang oras ng tulog. Sa pagsusuri, lumabas na madalas siyang magkaroon ng sleep apnea dahil palagi siyang natutulog ng nakahiga sa likod. Nang sinimulan niyang baguhin ang posisyon at gumamit ng maliit na unan sa tagiliran upang manatili siyang nakahiga sa gilid, bumaba ang kanyang episodes ng apnea. Pagkaraan ng ilang linggo, bumuti ang kanyang memorya at naging mas aktibo siya sa pang-araw-araw. Ang rekomendasyon iwasan ang tuloy-tuloy na pagtulog ng nakahiga sa likod, lalo na kung kayo ay lampas 60 o may sintomas ng sleep apnea. Ang simpleng paglipat sa side sleeping position ay maaaring magligtas ng inyong utak at puso mula sa labis na panganib. Isa sa mga hindi napapansin ngunit delikadong gawin ng maraming kalalakihan lampas 60 ay ang pagtulog gamit ang duo o higit pang unan na nagdudulot ng labis na pagkakayuko ng leeg buong magdamag. Sa unang tingin, parang mas komportable ito para sa paghinga o pagbabasa bago matulog. Ngunit sa pananaw ng neurologist, ito ay may seryosong epekto sa daloy ng dugo at presyon sa utak. Ang mekanismo ay malinaw kapag masyadong mataas ang unan. Ang leeg ay nakapilipit at naiipit ang jugular veins na responsable sa pagbabalik ng dugo mula ulo pababa. Dahil dito, maaaring maipon ang pressure sa utak at mapataas ang tsansa ng stroke o hypertension. Dagdag pa rito, ang maling posisyon ng leeg ay nagdudulot ng paninigas ng kalamnan at pananakit ng ulo pagkagising. Ano ang madalas maramdaman ng pasyente sakit ng ulo tuwing umaga? Paninigas ng batok at minsan ay pamamanhid ng balikat o braso. Ang mga sintomas na ito ay tanda na hindi nakakapahinga ng tama ang utak at katawan habang natutulog. Isang konkretong halimbawa ang pasyente kong si Mang Rogelio, 70 anyos, na matagal nang gumagamit ng 3 unan tuwing gabi dahil iniisip niyang nakakatulong ito sa kanyang paghinga. Ngunit lumala ang kanyang alta presyon at dumalas ang pananakit ng ulo. Matapos kong irekomenda na gumamit siya ng isang orthopedic pillow na sapat lamang ang taas para suportahan ang leeg, mabilis na bumuti ang kanyang kondisyon. Sa loob ng 3 linggo, unti-unting bumaba ang kanyang presyon at nawala ang madalas na pananakit ng ulo. Ang aral, iwasan ang paggamit ng sobrang taas na unan. Mas mainam ang unan na sumusunod sa natural na kurba ng leeg at hindi nagdudulot ng pagkakapilipit. Sa ganitong paraan, mas magiging malaya ang daloy ng dugo, mas magiging relax ang mga kalamnan, at mas mababa ang panganib ng stroke sa pagtanda. Kung may mga posisyong dapat iwasan, mayroon ding posisyong pinakamainam para sa inyong kalusugan. Ito ay ang pagtulog sa kaliwang tagiliran. Sa medikal na pananaw, ito ang itinuturing na pinakamabuting paraan para suportahan ang daloy ng dugo, bawasan ang pressure sa mga ugat, at protektahan ang utak laban sa panganib ng stroke. Ang mekanismo ay malinaw. Kapag natutulog sa kaliwang tagiliran, mas malaya ang pagbabalik ng dugo mula sa utak papunta sa puso, at mas epektibo ang sirkulasyon ng dugo papunta sa mga ugat ng leeg at utak. Bukod dito, nababawasan din ang pressure sa aorta at sa tiyan, kaya't mas kaunti ang tsansa ng acid reflux, isang problema na karaniwang nagpapagising sa mga matatanda sa gabi. Sa isang pag-aaral noong 2015, natuklasang ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay nakatutulong din sa mas mabuting glymphatic clearance, ang natural na proseso ng utak para linisin ang mga nakalalasong protina
na maaaring magdulot ng demensya at Alzheimer's. Ano ang nararamdaman ng pasyente kapag sinimulan ang ganitong gawi? Mas mahimbing ang tulog, mas kaunti ang paggising sa kalagitnaan ng gabi, at mas magaan ang pakiramdam pagkagising. Sa katunayan, marami ring pasyente ang nakapansin na bumuti ang kanilang memorya at konsentrasyon dahil mas maayos ang oxygen supply ng utak habang natutulog. Isang halimbawa rito si Mang Federico, 72 anyos, na matagal nang nagrereklamo ng madalas na heartburn at mabigat na pakiramdam tuwing umaga. Nang sinimulan niyang baguhin ang posisyon at palaging matulog sa kaliwang tagiliran, bumaba ang kanyang mga sintomas at naging mas malinaw ang kanyang isipan tuwing umaga. Pagkaraan ng ilang linggo, napansin din niyang mas bihira na ang kanyang pagkahilo. Rekomendasyon: subukan ang pagtulog sa kaliwang tagiliran gamit ang isang unan na sumusuporta sa leeg at isa pa sa pagitan ng tuhod upang manatiling tuwid ang gulugod. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring magdala ng malaking proteksyon hindi lamang laban sa stroke, kundi pati sa iba pang problema gaya ng alta presyon, acid reflux, at cognitive decline. Mga Ginoo, nakita ninyo ang stroke ay hindi biglang dumarating. Ito'y unti-unting bunga ng maliliit na gawi na ginagawa gabi-gabi tulad ng maling posisyon ng pagtulog. Ngunit magandang balita, dahil may magagawa kayo ngayon, ang simpleng pag-iwas sa nakadapa, sa sobrang taas na unan, at sa matagal na paghiga ng nakatalikod, kasabay ng pagsasanay sa pagtulog sa kaliwang tagiliran, ay makapagpapababa ng malaki sa inyong panganib. Hindi ito tungkol sa pagiging bata muli, kundi tungkol sa pananatiling matatag, malaya, at may dignidad sa inyong edad. Isang gabi ng maayos na tulog ay hakbang tungo sa mas malinaw na isipan, mas malakas na katawan, at mas mahaba pang buhay. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang mensaheng ito, mag-iwan ng 1 sa komento bilang tanda na handa kayong baguhin ang inyong paraan ng pagtulog simula ngayong gabi. Ibahagi ang video na ito sa inyong ama, kapatid, o kaibigan na maaaring nanganganib din. At higit sa lahat, mag-subscribe sa channel Katawang Alerto para sa mas marami pang malinaw at makataong payo pang kalusugan na iniakma para sa inyong lakas at kaligtasan matapos ang 60